Mayroon po tayong isang kababayan natin na dumulog po sa ating palatuntunan upang ipaabot ang hinaing kaugnay po dito sa pagkakasakit ng kanyang anak, partner. Yung kanyang anak ay matagal na itong nagtuturo bilang teacher sa bahagi po ng Marilao Elementary School ng Bulacan, partner. Dangan nga lang, ayon dito kay nanay na matagal na umano silang nagpa-file ng kaukulang dokumento para ho doon sa GSIS. Dangan nga lang, hindi daw umano pinipirmahan ng doktor. Kaya narito po si Nanay Concepcion sa ating linya upang ating makapanayam kaugnay po sa kanyang idinulog sa ating palatuntunan. Magandang hapon po, Nanay Concepcion. Pakpakong. Ako po si Mike Tangog at si Francis Nica. Live po tayo ngayon sa programang Reforma ng Bayan. Nahihirapan ang anak po o si nanay mismo na makakuha ng requirements para po yung benepisyo na matatanggap ng kanya pong anak, yung sa GSIS, talagang iniinda po ni nanay, no? Ngayon po, no, atin po nga pag-uusapan yan at kung ano po yung maitutulong natin, gagawin po natin. Pero bago po yan, Nay, ano po ba ang nangyari po sa inyo pong anak, Nay? Na-stroke po siya. Sige po, Nay, ikwento po ninyo ano hong dahilan at bakit po siya na-stroke at kung bakit hanggang sa ngayon po ay hindi pa ho kayo nakakuha ng tulong mula po sa GSIS. Opo. Gawa po na hindi kami nakakakuha nung kailangan nung nila sa GSIS. Opo. Ang katwira nung natala, hindi daw pwede bigay yun kasi hindi ho naman siya na-admit. Binibigay lang ho nila hinihingi ng GSIS. Kung nag-admit siya, nakikiusap po ako. Opo. Kasi ko kahit 2 araw lang, i-admit nyo para lang kami magkapag-refund. Pero po, Nay, ano po yung ginawa? Mamatay Opo, Nay. Bago po yan, Nay, ano po ba yung unang nangyari nung nakipag-ugnayan kayo sa doktor? Dinirekta niyo po ba sa ospital yung anak niyo? Yan nga ho, hindi daw pwede i-compile. Outpatient po siya. Out of patient? Oo. Okay na yan, lilinawin naman ko natin para ho sa aming tagapanood, taga-subaybay ng programa, ang inyong anak po ay inyo pong itinakbo, mas kilala sa tawag na Tala Hospital. Ito po yung Tala Hospital, ito po yung A. Rodriguez Memorial Hospital ng Lungsod, Caloocan. Tama po ba, Nanay? Opo. Opo. Diyan po ninyo dinala ang inyong anak sa hospital na yan. Dangan nga lang, ayon sa doktor ay hindi po siya pwedeng i-confine at kayo po ay ipinalabas. Kaya ho hanggang sa ngayon, walang pumipirma doon sa dokumentong kailangan ng GSIS. Ganun po ba? Opo. Ganyan po. Anong dahilan kung bakit hindi po na-confine ang inyong anak sa kabila ho na naging critical ang kanyang kalagayan? Hindi naman daw siya critical, kaya po hindi siya pwede i-admit. Na kami po ay sasadya po sa inyong tahanan at kami po naman ay pupunta rin po sa Tala Hospital o A. Rodriguez Hospital o Memorial Hospital diyan sa Caloocan upang makipag-ugnayan po sa direktor at mailapit po natin ang inyo pong hinaing kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po nakakakuha ng medical record ang inyong anak na sa kabila ng lahat po siya ay nagkaroon ng kapansanan. Sinadya ng reforma ng bayan ang tahanan ni Noel Pakpako na isang bedridden kung saan ating nakapanayam ang kanyang ina na si Concepcion Pakpako noong nakaraang linggo sa programang Reforma ng Bayan sa Margo TV Broadcasting Network. Kasama natin si Kuya Orlando Orlilosio upang kumustahin at tingnan ang sitwasyon ng isa nating kababayan na nakaratay na sa higaan. So, ibig sabihin, bakit hindi ho siya bakit hindi siya na-confine doon sa Tala na inyong hospital na inyong pinagdalan? Sabi kasi nila, malakas naman daw siya, hindi naman daw sabi na,
kinukumpay doon, yung mamamatay na. Mayroon sinabi sa inyo kung anong kanyang findings? Ayaw nga ho nila magbigay. Basta stroke lang. Hindi daw siya nakumpay, kaya hindi siya binibigyan. Mm. Ngayon, pag nakumpay niya, pwede, sabi, pwede ho ba na kahit 2 araw lang, 1 araw na ikumpay niyo siya para makakuha lang ho kami nun. Hindi daw pwede kasi malakas naman daw ho siya. Makapag-file kayo ng mga dokumento doon sa GSIS. Kuya Noel, kaya mo magsalita? Opo. Huwag kang ano. Salita Oo. mo sa kaya lang parang Anong school ang iyong pinagtuturuan? alam ba, elementary Saan ka nagtuturo doon? paano, 93 taon. Ito pagtuturo. Nung kailan ba yun? 2024. Lambakin, ulitin nga, Lambakin Lambakin Elementary Lambakin Elementary School. Anong pangalan po ng principal doon? Ano pangalan nun? Basta lalaki po siya eh. Hmm. At ang pangalan niya, nilimutan ko na. Sir Eric. Eric. Sir Eric, okay. Nung ikaw ay nakaranas ng ganong karamdaman, dito ka ba inabot sa eskwelahan? Doon sa school. Sa school ka ba inabot ng iyong karamdaman? So, saan kayo tinakbo nung time na inabot ka ng... Wala. so, umuwi ka pa ng bahay? Mm-mm. O bakit hindi ka inano sa school? Wala namang walang clinic. Hindi, ibig sabihin, kahit paano walang nakaramdam ka na ng ibang kondisyon ng iyong katawan, Ay. pero Nandito ko na sa bahay. Nasa Marilao ka, di ba kinuha ka ng ambulansya doon? May stroke ka na. mild stroke ka na sa Marilao. And then, dinala ka sa hospital. Dinala ko sa tala. Diretso dito, galing Marilao. Dito sa diretso. Galing mo siya sa Marilao, diretso sa hospital. So, nung dinala ka dito sa Tala Hospital, sa Rodriguez Hospital, ano ang sabi sa'yo? Stroke daw po. Stroke. So, nung malaman nila yung findings na stroke, agad ka nilang pinalabas, hindi ka kinonfine, paano ba? Hindi ako kinumpay. Tinignan lang ako. So, pagkatapos na ikaw ay tingnan at pinalabas, ano naging kondisyon mo pag uwi mo sa bahay? Wala. Doon pa din. Nakahiga ka na lang, kumikilos ka, hindi na. Dati yung nakakapaglakad na yun, hindi ko bakit bumalik siya ulit sa zero balance na siya ngayon. Kasi marami na siya sakit na lumali. So, sa madaling salita, sa ngayon, ay hindi ka na nakakatayo. Nahihirapan ka na tumayo. Opo. Naigagalaw mo ba yung, ano bang braso ang hindi mo maigalaw? Ito hindi ko may galaw. Yung kanan. Oo. 3 years ka ng ganyan. Opo. So, ang inyong hinihingi dito, nanay, ngayon, kailangan lamang niyang ma-confine or makakuha siya ng medical record galing sa hospital na perma ng doktor. Okay, bayan, no? Narito ngayon at kasama ko po si Kuya Kagawad Orly Lucio at nang natanya po itong napakinggan, itong hinaing ni nanay, agad ho nila itong pinuntahan ng team landslide upang matingnan ho ang kondisyon ni Kuya Noel Pakpako. Pakpako. Okay. At ngayon nga po, nakikita nga natin dito bayan, itong sitwasyon ni Kuya Noel, no, na kung saan ay talagang bedridden na po siya. Na ang hiling lamang po ni Nanay Concepcion ay mabigyan po ng medical record upang makapag-file ng medical assistant galing sa GSIS. Ayun, kaya magandang hapon. Actually, ngayon, kausap ko yung isang kaibigan natin, kachat ko. Kaibigan natin sa Tala Hospital. Then, hindi lang ako makakonect sa kanya, mahina yung signal, kaya kinuha ko yung number niya. And then, tatawagan ko after natin dito para malaman ko ano ba yung mga requirements para matulungan natin o ano magagawa ng hospital para matulungan natin si Kuya Noel
Noel Pakpako para ma-combine at makakuha tayo ng requirements na kailangan ng GSIS. So, sa ngayon, yun lang yung ating magagawa na tulong para sa kanya at kung ano malaman natin kung ano yung kailangan pa para sa kanyang medication. So, titingnan natin kung ano yung ating magagawa. So, for now, yan po muna at nagpadala tayo ng konting tulong dito para sa kanilang pangangailangan sa araw-araw. Hopefully, makatulong po, Nanay at Kuya Noel, ano po. So, yun lang po. Salamat po. Nananawagan po ako sa inyo na tulungan niyo ako sa sakit ko sa stroke. Nahirapan na po kami. Maraming salamat po. Kung matutulungan niyo ako, maraming salamat. Ako si Noel Pakpako.